Natutulala ako, isang 20 taong kasal, ngunit lihim akong nabibihag ng isang lalaki. Hello, ako si Marikit, 42 taong gulang. Isang ina, asawa, at nurse mula sa isang maliit na bayan sa Laguna. 20 taon na ang lumipas mula nang ikinasal ako kay Lando, ang aking kababata at unang pag-ibig. Sa panahong iyon, inakala kong buo na ang aking mundo, pamilya, trabaho bilang nurse, at pagiging bahagi ng komunidad. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan ng pag-ikot, at ang kwento ko ay nagsimula nang lumipat kami sa isang bagong bayan, isang pagbabago na nagdala ng di inaasahang pangyayari. Lumaki ako sa isang payak na baryo sa Laguna, kung saan ang mga gabi ay pinapalamutyan ng huni ng mga palaka at ang hangin ay malamig tuwing taglamig. Dito ko nakilala si Lando, anak ng isang kilalang manggagamot sa aming lugar. Siya ang bunsong anak na inaasahang magpapatuloy sa tradisyon ng kanilang pamilya. Nagkakilala kami sa high school, at habang ako'y nag-aaral ng nursing sa kolehiyo, siya naman ay nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Sa bawat weekend, bumabalik siya sa aming bayan upang makasama ako. Nang magpakasal kami sa edad na 22, puno kami ng pangarap. Nagsimula akong magtrabaho bilang nurse sa lokal na ospital, habang si Lando naman ay unti-unting nagtatagumpay sa kanyang propesyon bilang manggagamot. Isang taon pagkatapos ng aming kasal, ipinanganak ang aming anak na si Rico, isang masiglang bata na mahilig sa soccer, na siyang naging ilaw ng aming buhay. Ang aming lumang buhay ay puno ng saya at pagkakaisa, lalo na sa mga aktibidad ng barangay kung saan ako ay naging aktibo, na siyang naging aking sandigan sa oras ng mga pagsubok. Ngunit nang lumipat kami sa bayan ng Lian, Batangas, upang ipagpatuloy ni Lando ang trabaho ng kanyang lolo bilang manggagamot doon, nagsimula ang lahat ng pagbabago. Ang dating komunidad na puno ng kakilala at mga kaibigan ay napalitan ng isang lugar na wala akong kilala. Ang mga araw ko ay nagiging malungkot habang ako'y nag-iisa sa aming bagong tahanan. Si Lando ay abala sa trabaho at ako naman ay nahihirapang bumagay sa bagong kapaligiran. Sa kabila ng mga ito, si Rico ay nakahanap ng bagong kaibigan sa soccer club sa bayan. Isang Sabado, habang pinapanood ko ang training ni Rico sa palaruan, may lumapit sa akin, isang babaeng may maikling buhok at maliwanag na ngiti. Siya si Rina, asawa ng coach ng soccer club. Mula noon, naging matalik kaming magkaibigan. Tinuruan niya ako kung saan ang mga murang palengke, pinakamagandang salon at mga ospital sa bayan. Sa tulong niya, unti-unti akong nakibagay sa buhay sa Lian. Pagkalipas ng 6 na buwan, inimbitahan ako ni Rina na sumali sa mga aktibidad ng barangay. Nagtaka ako, ngunit agad akong pumayag dahil naalala ko ang init at saya ng aming dating komunidad. Sa unang pagtitipon, ipinakilala ako ni Rina sa mga miyembro, karamihan ay nasa pagitan ng 50 hanggang 60 taong gulang. Pinangunahan ang pagtanggap ni Mang Tomas, ang kapitan ng barangay na may malakas ngunit mahinahong tinig. Siya ang unang nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam, isang halo ng kaba at pananabik. Habang pinapakinggan ko ang mga usapan ukol sa darating na pistahan at mga gawain sa paglilinis, naisip ko, Marikit, maaaring dito rin ako makahanap ng tahanan. Ang bagong buhay na ito sa Lian, puno ng mga bagong mukha at pagkakataon, ay nagbigay sa akin ng pag-asa, ngunit may lihim na nagkukubli sa likod ng bawat ngiti at pag-uusap. Ang araw na iyon sa barangay hall ay nag-iwan sa akin ng kakaibang impresyon. Habang pinapakinggan ko si Mang Tomas, isang matipuno, medyo mababang lalaki na may kutis na parang nyog, at mga mata na tila may dalang damdaming hindi basta-basta mahuli. Napansin ko ang init ng kanyang tingin na parabang sinusuri niya ang bawat galaw ko. Napangiti siya nang ipahayag niya, Marikit, malugod naming tinatanggap ang isang taong may karanasan sa barangay para mas lalo nating pag-ibayuhin ang ating mga gawain. Ang mga palakpak mula sa mga nakapaligid ay nagdala ng isang kakaibang kapanatagan sa akin, na para bang ako ay isang bahagi na ng bagong tahanan. Pagkatapos ng pagtitipon, nilapitan ako ni Rina habang naglalakad kami palabas ng barangay hall. Masaya ka ba, Marikit? Tanong niya, habang hawak ang aking braso ng may pag-aaruga. Reina, iba ang saya ng samahan dito. Parang bumalik ang dati kong buhay sa Laguna, kahit na iba ang lugar. Ngumiti siya ng malambing. Alam mo, si Mang Tomas ay isang mabuting tao. Bagaman nag-iisa na siya mula nang pumanaw ang asawa niya 5 taon na ang nakalilipas, hindi mo siya mararamdaman na malungkot. Palagi siyang may lakas ng loob at ngiti.
Habang tumatagal, naging regular ang mga pagtitipon at mga aktibidad sa barangay. Ang lingguhang pulong ay naging pagkakataon para makilala ko ang mga kapitbahay ko ng mas malaliman. Nagsimula rin akong magbahagi ng aking mga ideya sa mga proyekto tulad ng paglimpyo ng ilog at pag-organisa ng pista. Ang mga matatandang miyembro ay nagpakita ng tiwala at suporta sa akin, lalo na si Mang Tomas na madalas akong kinakausap ng personal upang pag-usapan ang mga plano. Sa kabila ng lahat, unti-unting naramdaman ko ang pagbabago sa relasyon namin ni Lando. Hindi na kami nagkakausap ng matagal gaya ng dati. Ang mga gabi na dati naming pinagsaluhan ay naging bihira, halos buwan-buwan lang. Naiintindihan ko naman siya, abala siya sa pag-asikaso ng mga pasyente at sa pagpapatuloy ng legacy ng kanyang lolo. Ako naman ay naiinip sa bahay, palaging nag-iisa, at madalas ay naglalakad-lakad sa paligid ng aming bagong lugar, naghahanap ng mga kausap o kaya isimpleng katahimikan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit sa sala, may narinig akong kumakatok sa pinto. Nang buksan ko, naroon si Mang Tomas na may dalang mga dokumento para sa susunod na event ng barangay. "Pasok ka na, Marikit. Mahaba ang usapan natin para sa pista," ang sabi niya ng may ngiti. Napansin ko na may kakaibang init sa kanyang mga mata na nagdulot sa akin ng halo-halong kaba at saya. Habang kami ay nag-uusap, bigla kong naisip, paano kaya kung dito nagsisimula ang isang bagong kabanata sa buhay ko? Hindi ko pa alam na ang simpleng pagkikita na iyon ay magdadala sa akin sa isang landas na puno ng pagsubok, tukso, at lihim na magbabago ng lahat ng aking kinikilala tungkol sa sarili ko, sa pamilya, at sa katotohanan ng pag-ibig. Ang mga araw ay patuloy na umuusad, dala ang bagong ritual ng aking buhay sa bayan ng Lian. Sa bawat lingguhang pagtitipon ng barangay, nadarama ko ang unti-unting pagkakabit ng aking puso sa mga tao roon. Ngunit sa kabila ng pag-asa na iyon, may mga sandaling hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala ng dati kong buhay, ang mga halakhak namin ni Lando, ang mga yakap niya sa akin matapos ang mahahabang araw, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Isang hapon, habang naglalakad ako pa uwi mula sa palaruan ng soccer, kung saan nag-ensayo si Rico, napansin kong may isang tao ang nakatayo sa gilid ng daan. Siya ay si Mang Tomas, nakamunting polo shirt at maong na pantalon, may dalang bag na halatang puno ng mga papel. Napangiti siya nang makita ako. "Marikit, halika, may nais akong ipakita sa'yo," ang sabi niya ng mailihim na tinig. Naglakad kami patungo sa isang maliit na tindahan ng kape sa tabi ng kalsada, kung saan madalang ang tao sa oras na iyon. Umupo kami sa isang sulok na may malambot na ilaw mula sa lumang lampara. Inilabas niya ang isang folder na may mga plano para sa darating na pista. Habang ini-explain niya ang mga detalye, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata na tila naglalakbay sa akin ng may kakaibang intensyon. "Marikit," bulong niya, "alam kong mahirap ang pag-adjust mo sa bagong buhay. Naiintindihan ko ang lungkot at pagkabagot na nararamdaman mo." Napatingin ako sa kanya nang hindi makatiyak kung ano ang dapat kong sagutin. "Hindi ka nag-iisa," dagdag pa niya, "nandito ako para sa'yo, hindi lang bilang kapitan ng barangay, kundi bilang kaibigan." Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na bumalot sa akin, ang init ng kanyang mga salita, ang lambing ng kanyang tingin. Para bang may isang bahagi ng aking puso ang muling bumuhay, isang damdaming matagal ko nang ipinagkait sa sarili. Ngunit agad kong pinaalala sa sarili na ako ay may asawa at anak, at ang mga responsibilidad ko ay nakatali sa kanila. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang aming pagkikita ni Mang Tomas. Hindi na lamang sa mga pulong o pagtitipon, kundi pati na rin sa mga simpleng pag-uusap habang naglalakad kami sa tabing dagat o nagkakape. Sa bawat sandali, nararamdaman ko ang kakaibang pag-akit na unti-unting lumalalim. Ang kanyang haplos ng kamay sa aking balikat, ang mga titig na pumapawi sa aking pagod, lahat ng ito ay nagdudulot sa akin ng kaligayahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga marahan niyang salita, naroon ang isang tinig sa loob ko na nagsasabi, "Marikit, mag-ingat ka. Hindi ito tama." Ang mga gabi ko ay napupuno ng pag-aalinlangan at ang mga tanong na hindi ko sinasagot. Paano ko haharapin ang aking sarili? Ano ang kahihinatnan ng mga lihim na ito kung matuklasan? At higit sa lahat, ano ang mangyayari sa pamilya na buong puso kong minamahal? Habang ang hangin ng gabi ay dumarampi sa aking balat, hindi ko maiwasang mag-isip kung hanggang saan ako dadalhin ng landas na ito.
Ang buhay ko bilang isang ina at asawa ba ay magpapatuloy ng payapa? O may bagong kabanata na magbubukas na puno ng panganib at tukso? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, ngunit isang bagay ang sigurado, ang bawat desisyon ko ay mag-iiwan ng bakas na hindi na mabubura. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa bahay ni Mang Tomas, matapos ang aming pag-uusap tungkol sa nalalapit na pista, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na tila sinasalubong ang aking mga pangamba. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa at maong na palda na bahagyang sumasayaw sa bawat hakbang ko, habang ang aking mga hikaw ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa pag-iisip ko, hindi ko maiwasang maalala ang mga sandaling kasama ko siya, ang kanyang matapang ngunit mahinahong mga kamay, ang malambing na ngiti na parang lihim na nakakaalam ng aking mga nais at takot. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang paligid. Si Lando ay abala sa paghahanda ng mga medikal na kagamitan para sa susunod na araw, at si Rico naman ay natutulog ng mahimbing sa kanyang kwarto. Habang inaayos ko ang mga gamit sa sala, bigla akong nakaramdam ng panginginig sa katawan. Hindi ko maintindihan kung ito ba ay dahil sa lamig ng gabi o sa mga pangyayaring nagaganap sa puso't isipan ko. Kinabukasan, habang nagkakape kami ni Lando sa aming maliit na kusina, napansin ko ang pagkukunot ng kanyang noo. Marikit, parang may iniisip ka, mahina niyang sambit habang tinitingnan ako sa ilalim ng mga kulubot ng kanyang mga mata. Nilitong kong umiti, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng mga lihim na dinadala ko. Wala naman, trabaho lang, ang sagot ko na maihalong pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang mga damdamin na unti-unting sumisiklab sa loob ko, ang pagnanasa at pagkagusto na hindi ko inaasahan, ang pagkabahala sa magiging epekto nito sa aking pamilya. Ang isang bahagi ng aking pagkatao ay nananatiling tapat kay Lando, ngunit ang isa naman ay naghahanap ng kalayaan, ng pag-ibig na matagal ko nang nawala. Isang hapon, habang naglalakbay kami ni Rico pauwi mula sa kanyang soccer training, tinanong niya ako ng may ngiti, "Nanay, bakit parang malungkot ka ngayon? May problema ba?" Napangiti ako ng bahagya at niyakap siya ng mahigpit. "Walang problema, anak. Minsan lang talaga pumapasok sa isip ang mga bagay na hindi natin kontrolado," paliwanag ko habang pinipilit itago ang aking pagod. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung paano ako napunta sa ganitong kalagayan, isang buhay na may dalawang mukha. Sa araw, ako ay isang masipag na ina at asawa, at sa gabi, ako ay isang taong naglalakbay sa dilim ng pagnanasa at lihim. Ang bawat titig ni Mang Tomas ay nagdudulot ng kuryente sa aking balat, at ang bawat haplos niya ay nagpapabalik ng isang bahagi ng aking pagkababae na matagal nang nakalimutan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, dumadating din ang takot na ang aking mga lihim ay madiskubre, takot na masaktan ko ang mga taong pinakamamahal ko. Sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili, hanggang kailan ko kaya mapapanatili ang balanse ng dalawang mundong ito? At ano ang magiging kapalaran ng puso kong naglalakbay sa gitna ng dilim at liwanag? Ang sagot ay nananatiling lihim, at ang aking kwento ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng pagnanasa, takot at pag-asa. Hindi ko inaasahan na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang pangyayaring magpapabago sa lahat. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa pista sa barangay hall, napansin kong palihim na nakamasid si Mang Tomas mula sa kabilang sulok ng kwarto. Nakaitsura siya ng puting polo na bahagyang nakabuklod sa kanyang katawan at maong na pantalon na nagpapakita ng kanyang matipuno, ngunit mahinahong pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab habang tinitingnan ako na masigasig sa aking mga ginagawa. Lumapit siya ng dahan-dahan at habang ako'y naglalagay ng mga banderitas, hindi ko maiwasang madama ang init ng kanyang presensya sa likod ko. "Marikit," ang mahinang bulong niya, "alam kong mahirap sa'yo ang mga pagbabagong ito, pero nandito ako para sumuporta sa'yo." Napalingon ako at nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng malasakit at pag-aalala. Hindi ko mapigilang bahagyang manginig ang aking mga tuhod habang ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking balikat. Sa sandaling iyon, para bang tumigil ang oras. Ang mga tunog ng mga tao sa labas, ang huni ng mga ibon sa bintana, pati ang malamig na simoy ng hangin, lahat ay naglaho. Tanging kami na lang ang naroon, naglalapit ng naglalapit. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang lumapit sa aking pisngi, at ang kanyang hininga ay mainit na dumampi sa aking balat. Para bang bumalik ang isang bahagi ng aking pagkababae na matagal nang nakalimutan,
at ang mga pangarap na noon ay tila nawala na ay muling nabuhay. Ngunit sa kabila ng matinding pagnanasa, may kumikirot na tinig sa aking puso. Hindi ito tama, Marikit, ang bulong ng konsensya ko. Ngunit ang katawan ko ay tila hindi na makontrol ang sarili. Ang mga kamay ni Mang Tomas ay humaplos sa aking buhok, sa liig, at unti-unting bumaba sa aking braso. Ang bawat haplos ay nagdudulot ng kakaibang kiliti at init na nagpapakaba ng aking dibdib. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at dahan-dahang inilapit sa akin. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang matinding titig, puno ng mga salitang hindi na kailangan pang ipahayag. Sa loob ng barangay hall, sa ilalim ng mahihinang ilaw ng gabi, kami ay nagtagpo, dalawang pusong naglalakbay sa gitna ng tukso at pangamba. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman kong may mga matang nakatingin sa amin mula sa madilim na sulok ng silid. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking likod na para bang nagpaalala ng katotohanan na hindi kami nag-iisa. Ang mga sandaling iyon ay nag-iwan sa akin ng halo-halong emosyon, kaligayahan, takot at pagkabahala. Alam kong hindi na ito isang simpleng pagkakaibigan, ito ay isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng aking pinagsikapan. Sa aking puso, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mga hamon na hindi ko pa handang harapin, ngunit hindi ko rin matanggihan ang apoy na unti-unting sumisiklab sa aking loob. Ang aking buhay ay nahati na, isang bahagi ang nakatuon sa pamilya, at ang isa naman ay nakasabit sa isang lihim na pagnanasa na naglalaban sa aking pagkatao. Hindi ko akalain na ang isang simpleng haplos sa barangay hall ay magdudulot ng ganito kalalim na epekto sa akin. Nang matapos ang aming lihim na pagkikita ni Mang Tomas, bumalik ako sa aking tahanan na puno ng magkahalong emosyon, kasiyahan, hiya, at matinding pagkalito. Ang bawat hakbang ko patungo sa pintuan ay may kasamang bigat ng panibagong lihim na dala ko. Habang nakaupo ako sa kusina, pinagmamasdan ko ang mga gamit na tila walang buhay na nakakalat sa paligid. Ang mga alaala ng gabing iyon ay bumabalik sa isip ko, ang init ng kanyang mga kamay, ang lambing ng kanyang mga salita, at ang titig na puno ng pangako. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang matinding guilt na parang unti-unting sumisira sa aking katahimikan. Hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. 20 taon akong naging tapat na asawa at ina. Nagsumikap ako sa aking propesyon bilang nurse at naging aktibo sa aming komunidad. Ngunit ngayon, tila nagiging alipin ako ng isang lihim na pagnanasa na hindi ko na kayang pigilan. Sa mga sumunod na araw, palagi kong iniisip kung paano sana ito naiwasan. Paano kung mas naging bukas kami ni Lando sa isa't isa? Paano kung hindi ako nagkulang sa pag-aalaga sa aming relasyon? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, ngunit walang kasagutan na sapat upang mapawi ang aking pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nakahiga sa kama at pinagmamasdan ang kisame, naisip ko na maaaring may paraan pa upang ayusin ang gulo sa aking puso. Marahil ay kailangan kong humarap kay Lando, kausapin siya ng tapat tungkol sa mga nararamdaman ko, kahit na mahirap at puno ng panganib. Ngunit sa kabilang banda, natatakot ako sa magiging epekto nito. Paano kung masaktan ko siya? Paano kung masira ang aming pamilya? Habang ako'y nagmumuni-muni, naalala ko ang mga sandali na kasama si Mang Tomas, ang kanyang lambing, ang init ng kanyang paghawak, at ang mga salita niyang nagpaalala sa akin na ako ay isang babae na may mga pangarap at pagnanasa. Ngunit hindi ko maalis sa isip ang katotohanan na siya ay isang panganib sa aking buhay, isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng aking pinaghirapan. Puno ng pag-aalinlangan na pagtanto ko na ang desisyon ay nasa akin. Ang bawat hakbang na gagawin ko ay magdadala ng mga bunga, mabuti man o masama. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ko kayang baliwalain ang damdamin ko. Ang tanong ay, hanggang kailan ko kaya mapapanatili ang mga lihim na ito bago tuluyang masira ang mundong aking binuo? Habang ang mga bituin sa labas ay kumikislap sa dilim ng gabi, ako ay nanalangin na bigyan ako ng lakas upang harapin ang lahat ng darating, ang mga pagsubok, ang tukso, at ang mga lihim na naglalaban-laban sa aking puso. Sa gitna ng dilim, ang pag-asa ay isang liwanag na patuloy kong hinahanap kahit na ang landas ay malabo at puno ng panganib. Hindi ko inakala na ang simpleng imbitasyon sa isang inuman ay magdadala sa akin sa isang pagsubok na hindi ko kailanman inaasam. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na linggo,
inimbitahan ako ni Rina na sumali sa kanilang mga kasamahan sa isang maliit na kainan sa bayan. Marikit, halika na. Makakabuti iyan para makapagpahinga ka at makilala mo pa ang iba nating mga kapitbahay, sabi niya ng maihalong panghihikayat. Sa una, nag-aalangan ako. Hindi ako sanay lumabas ng gabi, lalo na't may responsibilidad ako bilang ina at asawa. Ngunit dahil sa patuloy na pag-udyok ni Rina, pumayag ako. Nakapula akong palda na bahagyang sumasayaw sa aking mga hita, at puting blusa na bahagyang may ukit sa liig, isang bihirang pagkakataon para sa akin na magbihis ng ganito. Nilagyan ko pa ng kaunting pulbos ang aking mga pisngi at bahagyang kinulay ang aking mga labi na may kulay rosas. Pagdating namin sa kainan, sinalubong kami ng masiglang tawanan at mga ngiting puno ng kwento. Ang mga tao ay nagkakilala-kilala, nag-uusap tungkol sa mga balita sa bayan, sa mga plano para sa pista, at sa mga personal na buhay nila. Nakaramdam ako ng kakaibang saya, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Habang umiinom kami ng malamig na serbesa at kumakain ng mga masasarap na pagkain, napansin kong si Mang Tomas ay naroon din, kasama ang ilan pang mga miyembro ng barangay. Siya ay nakasuot ng simpleng polo, ngunit may aliwala sa mga mata na hindi ko dating napansin. Lumapit siya sa amin, at nang makita niya ako, nagbigay siya ng isang ngiti na nagpaaligaga sa aking dibdib. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting nagbukas ang aking loob. Ang mga kwento, halakhak, at musika ay nagbigay sa akin ng kalayaan mula sa mga alalahanin at takot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang isang liwanag na nagdudulot ng tensyon, ang titig ni Mang Tomas na tila naglalaman ng mga lihim na pangako. Sa kalagitnaan ng gabi, inimbitahan ni Mang Tomas si Rina at ako na pumunta sa isang mas tahimik na sulok ng kainan. May nais akong pag-usapan sa inyo, wika niya ng may seryosong tono. Nang kami ay naupo, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanyang mukha, ang mga linya ng pag-aalala, ang bahagyang pagkabigla, at ang lalim ng kanyang mga mata. Ito ang mga plano para sa susunod na pista, simula niya, ngunit sa kanyang mga salita ay naramdaman ko ang kakaibang kahulugan. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa akin, at sa isang sandali, ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Ang gabi ay punong-puno ng mga pangyayari na naglalaman ng halong kasiyahan at kaba. Ang isang bahagi ng aking puso ay nag-aanyaya ng kalayaan, samantalang ang isa naman ay puno ng takot sa mga magiging epekto nito. Hindi ko alam kung anong susunod na hakbang ang aking gagawin. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang gabi na iyon ay simula ng isang bagong yugto na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari na magtutulak sa akin sa mga hangganan ng aking pagkatao at ng aking mga pangarap. Pagkatapos ng gabing iyon sa kainan, hindi ko maialis sa isip ko ang mga titig ni Mang Tomas, ang lalim ng kanyang mga mata na tila may mga lihim na nais ipahayag, ang init ng kanyang mga salita na dumampi sa aking puso. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon na bumabalot sa akin, isang tensyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Lumipas ang ilang araw, at ang aming mga pagkikita ni Mang Tomas ay naging mas madalas. Hindi na lamang limitado sa mga pulong at aktibidad ng barangay, kundi pati na rin sa mga tahimik na hapunan sa kanyang bahay o simpleng paglalakad sa tabing dagat habang nag-uusap tungkol sa buhay, pangarap, at mga lihim na hindi ko kayang isiwalat sa iba. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa kanyang sala, ang ilaw mula sa maliit na lampara ay nagbigay ng malambot na liwanag sa kanyang mukha. Nilapitan niya ako ng dahan-dahan, at ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa aking mga palad. Marikit, bulong niya, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, ngunit nandito ako para sa iyo. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi ko maipaliwanag ang mga nararamdaman ko sa sandaling iyon. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, ang dugo ay dumadaloy ng mas mabilis sa aking mga ugat. Ang mga salita ni Mang Tomas ay parang musika sa aking tenga, at ang kanyang mga haplos ay nagdudulot ng init na matagal ko nang hinahanap. Ngunit habang unti-unting lumalalim ang aming pagkakausap, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakatali sa aking mga balikat. Hindi ko makalimutan ang aking pamilya, si Lando, na matagal ng katuwang sa buhay, at si Rico, ang aking anak na nagbibigay isa-isa sa aking araw-araw. Ang mga tanong na bumabalot sa akin ay patuloy na nagpapahirap sa aking isipan, paano kung malaman nila ang lahat? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? At higit sa lahat, ano ang tunay na nararamdaman ko para kay Mang Tomas?
Sa gitna ng gabing iyon, habang ang buwan ay tahimik na sumisilip sa aming bintana, napagpasyahan kong kailangang huminto muna sa lahat ng ito, ang lihim na pag-ibig, ang mga pagtatagpo, at ang mga pangarap na maaaring sirain ang aking mundo. Ngunit bago pa man ako makapaglakas ng loob na sabihin ito sa kanya, dumating ang tawag mula sa isang hindi inaasahang tao, isang tao na magdadala ng matinding pagbabago sa aking buhay. Isang tao na magpapalabo sa mga hangganan ng aking katotohanan at kasinungalingan. Ang tawag na iyon ay parang kidlat na pumatak mula sa malinaw na langit. Sa isang iglap, ang lahat ng aking pinaghirapan at ipinaglalaban ay nauwi sa isang napakasalimuot na sitwasyon. Ang buhay ko bilang ina, asawa, at kasapi ng komunidad ay unti-unting nasusubok sa pinakamadilim na paraan. Ngayon, ang tanong ay hindi na kung kaya ko bang itago ang lihim, kundi kung hanggang kailan ko ito matatagal bago tuluyang masira ang lahat ng aking pinanghahawakan. Hindi ko inaasahan na ang buhay ko ay magiging ganito kasalimuot, parang isang bagyong walang tigil na sumisira sa mga pundasyon ng aking mundo. Ang mga lihim na matagal ko nang tinago ay unti-unting lumalabas sa dilim, at dala nito ang isang matinding alimpuyo na nagpapasiklab ng apoy sa aking puso at isipan. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang tensyon na parang pumipintig sa aking mga ugat. Ang bawat titig ni Mang Tomas ay nagiging mas matindi, puno ng pagnanasa, ngunit may halong pangamba. Ang bawat paghawak niya sa aking kamay ay nagdudulot ng kilabot na hindi ko kayang itanggi. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang isang malakas na tinig sa aking isipan na paulit-ulit na nagbabala, mag-ingat ka, Marikit. Huwag hayaang masira ang iyong pamilya. Ngunit ang apoy na ito ay hindi madaling patayin. Sa mga gabing tahimik, habang ako'y nakahiga sa kama, bumabalik ang mga alaala ng mga sandaling kasama si Mang Tomas, ang init ng kanyang mga yakap, ang lambing ng kanyang mga salita, at ang kaligayahang dulot ng kanyang presensya. Ang mga ito ay nagiging isang droga na pilit kong tinatanggihan, ngunit hindi ko maiwasang hanapin. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan sa aming bakuran, nakatayo ako mag-isa, pinagmamasdan ang mga bituin na tila nagbabantay sa bawat lihim ng aking puso. Ang katahimikan ay pumutok nang may marinig akong yabag sa likuran. Si Mang Tomas iyon, may dalang rosa sa kamay, ang mga mata niya ay naglalagablab ng damdamin. Marikit, wika niya ng mailalim ng emosyon, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko para sa iyo. Lumapit siya, at sa isang iglap, ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangakong hindi namin maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng matinding pagmamahal na nararamdaman ko, alam kong ang bawat halik na iyon ay may kapalit, isang kapalit na maaaring sirain ang aking pamilya, ang aking dignidad, at ang aking pagkatao. Ang bawat sandali ng kaligayahan ay may kalakip na sakit na unti-unting sumisira sa akin. Ang aking buhay ay naging isang laro ng apoy, isang pagsubok sa pagitan ng katapatan at tukso, pag-ibig at pagkakanulo. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangang harapin, ang mga pangarap na kailangang isakripisyo, at ang mga lihim na kailangang itago. Ngayon, ako ay nasa bingit ng isang malalim na bangin, isang bangin na maaaring magdala sa akin sa pinakamadilim na bahagi ng aking pagkatao o magbukas ng isang bagong yugto ng kalayaan at pag-asa. Ang tadhana ay nakasulat sa mga bituin, ngunit ang landas na aking tatahakin ay nasa aking mga kamay. Ang mga lihim ko kay Mang Tomas ay parang apoy na hindi ko na kayang kontrolin. At habang ang mundo ko ay unti-unting nagbabago, ako ay nananatili sa isang mahirap na desisyon, ang pumili sa pagitan ng katotohanan at pagnanasa, ng pamilya at sarili, ng dusa at pag-asa. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang puso ko ay sigaw ng mga lihim na hindi ko maitatago. Sa bawat tibok nito, ramdam ko ang bigat ng mga desisyong kailangang harapin, mga desisyong magpapabago hindi lamang sa aking buhay, kundi pati na rin sa mga taong pinakamamahal ko. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at masalimuot na araw, napagpasyahan kong harapin ang katotohanan na matagal ko nang iniiwasan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad ako patungo sa bahay ni Mang Tomas, dala ang halo-halong damdamin ng takot, pag-asa, at panghihinayang. Nais kong malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at sakripisyo sa gitna ng unos ng buhay. Pagdating ko sa kanyang bahay, sinalubong niya ako ng may mainit na yakap. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, isang sandaling tila nawala ang lahat ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa likod ng kanyang mga bisig, naroroon pa rin ang isang lihim na pasanin, isang lihim na nagbabanta sa aking mundo.
Marikit, bulong niya, alam kong mahirap ang lahat ng ito, pero nandito ako para sa iyo. Hindi kita iiwan. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking pandinig, ngunit alam kong ang aming pagmamahalan ay may kapalit, isang kapalit na maaaring wasakin ang lahat ng aming pinagsikapan. Habang magkahawak kamay kami sa ilalim ng buwan, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na kailangang pagdaanan. Ang mga lihim, pagnanasa, at sakripisyo ay bahagi ng aking kwento bilang isang babae, asawa, ina, at tao. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap, ngunit handa akong harapin ito, sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit at ligaya. Ang aking kwento ay isang paanyaya sa bawat isa na isipin ang kahulugan ng pag-ibig, katapatan, at kalayaan. Sa mundong puno ng mga lihim at tukso, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa kakayahang pumili at harapin ang mga resulta ng ating mga desisyon. At habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa madilim na langit, ako ay nananatiling nakatayo, isang babae na handang harapin ang anumang hamon, isang babae na naglalakbay sa gitna ng dilim at liwanag, isang babae na patuloy na naghahanap ng tunay na kalayaan at pagmamahal. Sa pagtatapos ng kwento kong ito, may mga tanong pa ring nananatili. Ano ang magiging kapalaran ng aking pamilya? Ano ang magiging tugon ni Lando? At hanggang saan ako dadalhin ng landas na aking pinili? Ang mga sagot ay naghihintay pa, at ang aking buhay ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng pag-asa, pagsubok at pag-ibig.